Huwag ka nang umalis, Brandon. Please. Pakiusap ni Chloe. Halos pabulong ang boses na puno ng takot. Halos hindi yun marinig sa gitna ng ugong ng tensyon sa loob ng garahe. Mahigpit siyang kumapit sa nobyo, ang leader ng kanilang grupo. Isang lalaking may kakaibang karisma. Mga kamay na kayang maging malambing sa kanyang mukha. Pero kayang-kaya ring maglaho kasama ang mamahaling sasakyan na ninanakaw nila. May kutob ako ngayon. Masama. Kung may halaga ako sa'yo. Brandon, please. Huwag ka na munang umalis. Sabi pa ni Chloe. Saglit siyang niyakap ni Brandon. Parang panandali ang kapayapaan lang. Hinawakan niya ang mukha ni Chloe. Tinitigan ng diretso sa mata. Chloe, lahat ng ginagawa ko, lahat ng risk na kinukuha ko, para sa atin to. Ito na yung pinakamalaking racket namin. Kapag naging maayos to, tapos na tayo. Mawawala na tayo dito. Magdalaho. Pupunta tayo sa malayo. Napakalayo. May kakaibang pag-asa sa mga mata ni Brandon, pero may halong desperasyon. Naniniwala ka ba sa akin? Mahina niyang tanong. Napapikit si Chloe, pero may malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa kutob na kanina pa niyang nararamdaman. May mga bulong-bulungan na kasi sa grupo at lalong lumalala araw-araw. Sa tingin ko may mga kasama na tayo nagiging hindi kampante. Parang may mga nag-uusap-usap na. Mahina at nag-aalangang sabi ni Chloe. Noong nakaraang araw lang, narinig niya ang dalawang mekaniko. Mga eksperto sa pagpapalit ng vehicle identification number ng sasakyan na nag-uusap ng pabulong. May tinatago siyang pera para sa sarili niya at sa babae niya. Narinig ko pa, handa na raw siyang iwan lahat para sa kanya. May inis na sabi ng isang mekaniko. Sumagot naman ang kausap nito. Hindi ko yan gusto. Napapansin mo ba? Lagi na lang may pulis na malapit kapag may plano tayo. Oo nga. Ang daming muntik na tayong mahuli. Sagot ng mekaniko. Dahil yan kay Brandon. Ang lalaki na ng mga racket na kinukuha niya. Kailangan muna nating mag-low profile. Parang nawawala na siya sa katinuan. At itong bagong ruta na ginawa niya, kabaliwan yun. Puno ng checkpoint at ronda yung lugar. Hindi na hinintay ni Chloe ang iba pang sasabihin. Binuksan niya ang mabigat na pinto ng garahe at pumasok sa loob. Biglang tumahimik ang lahat. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Punong-puno ng pagdududa. Para bang sinusubukang alamin kung may narinig siya. Pero sanay na si Chloe sa ganitong sitwasyon. Ngumiti siya ng kaswal at parang walang alam. Gaano pa katagal yan? Tanong niya sa isang mekaniko. Pilit pinapakalma ang sarili. Sumagot naman ito. Medyo magaspang ang boses. Mga 2 oras pa. Sagot ng isang mekaniko na may isang mata, nakilala sa pangalang Scar. Tumango si Troy, ang isa pang mekaniko. Ipinasa ni Chloe ang mensahe kay Brandon. Matatag pa rin ang kanyang mukha, kahit nanginginig na ang puso niya. Ayos lang to, huwag kang mag-alala. Hinila siya ni Brandon paupo sa kanyang kandungan at isiniksik ang mukha sa kanyang balikat. Babalik ako at aalis na tayo dito. Naitago mo ba yung perang binigay ko sa'yo? Mahinang tanong ni Brandon. Tumango si Chloe, tahimik pero puno ng pangako. Pumili ka kung saan mo gustong pumunta. Kahit saan, doon tayo magsisimula ulit. Pumikit si Chloe. Sa isip niya, gumuhit ang isang panibagong buhay. Malayo sa madilim na mundong kinasasangkutan nila. Sa isang malaking syudad, kung saan may mga tulay sa ibabaw ng ilog, may mga fountain at abalang mga tao, walang pakialam sa iba. Mahina at parang nananaginip niyang sabi. Napangiti si Brandon. Doon tayo pupunta. Eksakto, doon. Doon sa gusto mo. Huminga siya ng malalim. Sige na, kailangan ko nang umalis. Ipagdasal mo kami. Bumalik ka sa akin. Pinilit niyang itago ang takot sa kanyang boses.
Isang mahabang halik ang iniwan ni Brandon. Malalim at parang huling sandali. Parang desperadong pagtatatak ng kanilang kinabukasan. Pagkatapos, umalis siya. Lumabas sa malamig at madilim na gabi. At nagsimulang maghintay si Chloe. Pero hindi na siya bumalik. Hindi kinabukasan, hindi rin makalipas ang 2 araw. At ang huling operasyon, pumalpak. May nagtaksil, nabunyag ang buong grupo. Ang ilan sa kanila, nakulong. Sinubukan ding idamay si Chloe ng mga otoridad, pero wala silang sapat na ebidensya. Hindi naman siya direktang sangkot sa pagnanakaw ng sasakyan o sa komplikadong pagpapalit ng VIN at pagbebenta nito. Isa lang siya, ang nobya ni Brandon. Matapos ang pagkawala ni Brandon, unti-unting lumabas ang katotohanan. Siya ang pinakaugat ng lahat, ang sentro ng operasyon. Pero parang bula, bigla na lang siyang naglaho na para bang nilamon ng lupa. Pinilit ng mga investigador si Chloe na magsalita. Paulit-ulit siyang tinanong, pressure, umaasang bibigay siya at ilalabas kung nasaan si Brandon. Sino pa ba ang mas may alam kundi ang nobya nito? Lahat ng kasama mo sa grupo, ikaw ang tinuturo. Malamig na sabi ng detective. Ikaw ang kanang kamay niya, hindi ba? Mahigpit ang sikmura ni Chloe, pero pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi, girlfriend niya ako. Yun lang, matatag niyang sagot. Alam niyang walang nakakaintindi ng tunay niyang papel sa grupo. Kaya nanindigan si Chloe. Wala akong alam kung nasaan siya. Basta na lang siyang nawala na parang wala lang. Sinubukan pa siyang takutin ng mga pulis. Pinagbantaan na makukulong. Pero wala silang maipakitang ebidensya. Walang sapat na basihan para idiin si Chloe. Alam niya, wala nang dahilan para manatili pa sa lungsod na yon. Kinuha niya ang perang iniwan ni Brandon, ang perang para sana sa pangarap nilang dalawa. At siya mismo naglaho. Pagdating niya sa bagong lungsod, sinalubong siya ng malamig at tuloy-tuloy na ulan. Tagos sa damit hanggang buto ang lamig. Malaki ang syudad, mataas ang mga gusali, at wala itong pakialam sa mga taong nawawala sa sarili katulad niya. Nakatayo si Chloe sa harap ng terminal. Hawak ang kanyang maleta. Tahimik, mag-isa. Eto na ba ang bago kong tahanan? Mahina niyang tanong. May lungkot sa kanyang tinig at doon niya naintindihan ito ang parehong lugar para mawala. Dito, pwede siyang maglaho sa gitna ng maraming tao. Dito, pwede siyang magsimula ulit. Ang unang kailangan niya, matitirhan. Hindi siya pwedeng maglakad-lakad ng may dalang malaking pera. Hindi siya tanga at lalong hindi siya pabaya. May listahan na siya ng mga landlord. Nakasulat sa papel sa kanyang bulsa. Isa-isa niyang tinawagan hanggang sa may napili siya. Isang maliit na apartment. Tahimik na lugar. Pinarerentahan ng isang matandang babae. Sakto sa kailangan niya. Agad siyang pumunta roon at parang pabor sa kanya ang tadhana. Doon din nakatira ang may-ari ng apartment. Hindi na siya naghintay pa. Nako, ang sama ng panahon ngayon, ano? Bahagyang nanginginig na tanong ng matandang babae. Ngumiti ito ng malawak bago siya pinapasok. 3 araw nang walang araw. Hindi pa rin ako nasasanay sa ganitong klima. Sabi ng landlady na si Aling Sonia. Maliit ang apartment pero maaliwalas. Tahimik at parang isang ligtas na lungga sa gitna ng maulang lungsod. Nagbayad si Chloe ng 6 na buwang renta agad. Pinanood niyang umalis ang matandang may-ari. At sa wakas, mag-isa na siya ng lubos. Hello, bagong buhay. Mahina niyang bulong sa sarili. Humarap siya sa salamin ng banyo. Basag-basag ang gilid noon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya. May mahaba at maitim na buhok. Makapal na make-up. Matapang ang dating, halos mapanghamon.
Pero umiling siya. Kailangan na itong magbago. Yun ang mukha ng dati niyang buhay. Ang babaeng kasama ni Brandon. Matalino, mapanganib, at sanay makipagnegosasyon sa dilim. Pero patay na ang babaeng yun. Kailangan na niyang mawala. Maingat niyang inayos ang gamit. Ang karamihan sa pera, itinago niya sa simpleng lalagyan. Sapat lang ang iniwan niya para sa pang-araw-araw. Ang bag na dala niya, isang alaala ng nakaraan, itinago niya rin. Huminga siya ng malalim at lumabas. Unang punta sa bangko. Nagrenta siya ng safety deposit box para sa perang hindi dapat makita ng kahit sino. Sa pag-uwi niya, may napansin siyang maliit na salon. Simple lang, hindi kapansin-pansin. Makalipas ang isang oras, ibang babae na ang lumabas. Maikli na ang buhok niya, isang modernong bob cut, kulay dark blonde, magaan na makeup, halos natural. Ngayon, hindi na siya kapansin-pansin. Hindi mo iisipin na siya ang dating si Chloe, ang babaeng kinatatakutan sa anino ng iligal na mundo. Habang naglalakad, napadaan siya sa isang maliit na cafe. Nakaramdam siya ng gutom. Naalala niyang wala pang laman ang bago niyang ref, kaya pumasok siya doon. Habang naghihintay ng order, may eksenang naganap sa harap niya. "Ibigay mo na ang uniform mo at umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis," galit na sabi ng manager. Mahigpit na hinawakan ng manager ang braso ng isang batang waitress. Wala po akong ginawa. Hindi ako nagnakaw." Desperadong iyak nito. Pilit na nagpapaliwanag, pero hindi siya pinakinggan ng manager. Tahimik lang itong tumuro sa isang maliit na CCTV camera na hindi napansin ng babae. "Matagal na naming iniisip kung sino ang kumukuha sa kaha." Malamig at may halong galit na sabi nito. "Kaya kinailangan naming maging mas matalino. Nahuli ka ng camera, oh." Tumahimik sandali ang paligid. "Tatanggihan mo pa rin ba?" "Bahala ka sa buhay mo," galit at nanginginig na sabi ng waitress. Bigla niyang hinablot ang braso niya mula sa manager. Tinanggal ang apron at nag-walk out. Luhaan at galit ang baon. Napabuntong hininga ang manager. Hinaplos ang kanyang ulo na unti-unti nang numinipis ang buhok. "Ay, panibagong waitress na naman ang hahanapin ko." At sa sandaling yon, may kung anong kumislap sa loob ni Chloe. Isang desisyong biglaan pero tila matagal nang hinihintay. Excuse me?" Mahinahong sabi ni Chloe. Lumapit siya sa manager. "Pasensya na, narinig ko lang po kailangan nyo ng kapalit, tama? Pwede ko po bang subukan?" Napakunot ang noo ng manager. Halatang nagulat. Sandali siyang nag-isip. Ngumanga ng kaunti at napakamot sa ulo. "May experience ka ba sa ganitong trabaho?" Wala po. Pero mabilis po akong matuto at kailangan ko talaga ng trabaho," diretsong sabi ni Chloe. Ramdam ang katapatan sa boses niya. Tahimik pero matatag. At marahil may nakita ang manager sa kanyang mga mata. Isang babaeng handang magsimula ulit. Kaya pumayag siya. Trial period muna, 1 buwan. At makalipas ang 1 buwan, opisyal na empleyado na si Chloe. Unti-unting naging payapa ang takbo ng kanyang buhay. Simple, tahimik, walang kakaiba. Pero tuwing gabi, kapag nakahiga siya sa bago niyang kama, bumabalik ang nakaraan. Mga alaala ng kanyang pagkabata, mga magulang na laging lasing, mga araw na gutom siya, mga kaklase na walang ginawa kundi ang laitin siya. At ang araw na nakilala niya si Brandon, 16 na taong gulang pa lang siya noon, isang gwapong estudyante ng automotive. Sumama siya rito, tumira sa apartment nito, dahil akala niya, yun na ang pagtakas niya sa hirap. "Chloe, ayokong mangulit pero kailangan mong mag-aral. Kahit makatapos ka lang ng college, hindi kita pipilitin sa mataas na degree. Pero kahit basics lang." Seryosong sabi ni Brandon noon. Dahil sa kanya at sa sariling pangarap, nag-enroll si Chloe sa kursong may kinalaman sa finance.
Sa kabila ng kahirapan ng kanyang pamilya, matalino siya, mabilis mag-isip, magaling magmemorya, madali sa kanyang pag-aaral, at nagtapos siya na may karangalan. Pero nang buuin ni Brandon ang grupo nito at pumasok sa mundo ng pagnanakaw ng mamahaling sasakyan, sinubukan siyang pigilan ni Chloe. "Chloe, magaling ka sa pera. Alam mong hindi ka yayaman sa normal na trabaho. Gusto kitang dalhin sa mundo. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat." Kampanteng sabi ni Brandon. At si Chloe, dahil sa pag-ibig at sa pangarap na marangyang buhay, pumayag sa gusto ni Brandon. Tuwing naaalala niya ang lahat, sumasakit ang puso niya. Hindi niya makalimutan si Brandon. Ang pagkawala nito, isang malaking dagok. May galit pa rin siya, may sama ng loob, pero hindi niya kayang itanggi. Mahal niya pa rin ito. Habang tumatagal, unti-unti siyang nakakabuo ng bagong koneksyon sa trabaho. Napansin ang sipag at galing niya. At hindi nagtagal, na-promote siya bilang assistant manager. At doon, may isang lalaking dumating sa buhay niya. Ang magiging asawa niya, si Leo. "Excuse me." Lumapit ang isang binata habang sinusuri ang puno ng restaurant. "May reservation dapat ako pero mukhang puno lahat," sabi ni Leo. Profesional namang sumagot si Chloe. "So, anong pangalan po ang nasa reservation?" Leo Hernandez." Binuksan ni Chloe ang reservation book. Sinuri niya ng mabuti. Pasensya na po. Wala pong pangalan na ganyan. Baka po nagkamali ang secretary ninyo o nakalimutan." Mahinahon niyang sagot. Bahagyang nabigo ang lalaki. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagka-frustrate. Wala na pong available na table?" Isinara niya ang libro at tinitigan ng lalaki. Mukha itong pagod at parang nawalan ng gana sa lahat. Napabuntong hininga si Leo. Siguro para sa ikabubuti na rin. Mukhang hindi na rin darating ang kasama ko." May kung anong awa ang sumibola sa dibdib ni Chloe. Kung gusto niyo po, pwede ko kayong dalhin sa VIP area. May kakakancel pa lang at may isang private booth na available." Napangiti si Leo. Sa wakas, may init na sa kanyang mukha. "Salamat. Napakabait mo." Pero agad din siyang nagbago ng isip. Pero sa tingin ko, hindi ko nakukunin. Hindi naman darating ang kasama ko. Mas mabuting ibigay na lang sa iba." Bahagya siyang yumuko at tahimik na umalis. Maaring nakalimutan na ni Chloe ang maikling engkwentro nila. Pero kinabukasan, bumalik si Leo. Mas tahimik ang restaurant noon. Hapon, marami pang bakanting mesa. Diretso siyang lumapit kay Chloe. Hello, naalala mo pa ba ako?" Nakangiting tanong ni Leo. Magalang at natural na sumagot si Chloe. "Oo naman, kumusta? Natuloy ba kayo ng kasama mo?" Hindi lang siya profesional na magalang. Totoo ang kabaitan niya. At hindi niya maitatanggi, may dating ang lalaki. Maayos, gwapo, at may kakaibang gaan sa presensya. Bahagyang napangiti si Leo. "Hindi, bigla siyang umalis ng syudad. May nangyari raw sa lola niya. Dapat business meeting yon pero na-postpone." Saglit na katahimikan, tinitigan siya ni Leo. At bigla, "Pwede ba kitang yayaing mag-dinner?" Tanong nito. Napatigil si Chloe. Nagulat dahil hindi niya inaasahan ng tanong. Halos tanggihan na niya. Pero bigla siyang napaisip. Umiikot ang mundo, hindi ba? Wala na si Brandon. Pero hindi naman pwedeng mag-isa siya habang buhay. Kailangan niyang bumuo ng sariling buhay. At hindi na siya bumabata. Panahon na para mag-isip ng pamilya. Medyo unexpected yan. May ngiti sa labi na sabi ni Chloe. Bahagya siyang natawa. "Nasa trabaho pa kasi ako ngayon. Pero kung yayayain mo ako sa day off ko, baka hindi ako tumanggi." At doon nagsimula ang panliligaw ni Leo. Hindi ito tulad ng kay Brandon. Hindi biglaan, hindi marahas, hindi nakakabaliw. Si Leo, madali lang kasama, payapa, at hindi siya nagtatanong ng sobra. At yon ang gusto ni Chloe.
Hindi niya kailangan magpaliwanag ng nakaraan. Andyan lang si Leo, tahimik, matatag, at sa kaibuturan ng puso niya, alam ni Chloe, parang ginagamit niya ang lalaki. Isang sandalan sa gitna ng bagyo, isang tahimik na pahingahan matapos ang magulong nakaraan. Pero sa katahimikan na yon, may kapayapaan siyang natagpuan. Isang pakiramdam na matagal na niyang hinahanap. Masarap kasama si Leo. Unti-unting nagkaroon ng ritmo ang kanyang buhay. Pero sa likod ng lahat, sa tahimik na sulok ng kanyang isipan, may bahagi pa rin ng puso niya na para kay Brandon. At hindi yon tuluyang nawala. Lumipas ang 6 na buwan at isang araw nag-propose si Leo. Simple lang, walang engranding eksena, walang drama. Pero totoo, matatag at tinanggap ni Chloe. Nagpakasal sila sa isang tahimik na seremonya. Isang bagong simula, isang bagong direksyon. Doon na rin niya nalaman, si Leo ay isang matagumpay na negosyante. May-ari siya ng isang shop, isang high-end na pagawaan ng sasakyan. Doon nila binabago ang mga luxury cars, ginagawang mas mabilis, mas kakaiba, mas makapangyarihan. Mula sa simpleng pag-aayos hanggang sa maging kilalang pangalan sa mundo ng automotive, pinaghirapan ni Leo ang lahat. Simula sa wala hanggang sa marating ang tagumpay. Pagkatapos ng kasal, may gusto si Leo. Magstay ka na lang sa bahay. Ikaw nang bahala sa atin. Maghanda na tayo para sa baby. Gusto niya ng pamilya, isang tahimik at tradisyonal na buhay. At doon nagsimulang mabasag ang perpektong mundo nila. Lumipas ang mga taon, isa-isa, tahimik, pero nanatiling walang laman. Ang silid na para sana sa bata. Pangarap lang ang tawa ng anak, kaya nagdesisyon si Chloe na magpa-check up sila. Ang resulta ay napakasakit. Si Chloe, malusog, walang problema. Pero si Leo, hindi maaaring magkaanak. Parang gumuho ang mundo niya. Ang lalaking dati matatag, unti-unting nagbago. Leo, huwag kang masyadong malungkot. Baka nagkamali lang. Magpa-second opinion tayo sa ibang doktor. Malumanay na sabi ni Chloe. Pinilit niyang tulungan, ayusin, pagdugtungin ang puwang sa pagitan nila. Pero kabaligtaran ang nangyari. Para lang sabihin ulit sa akin na hindi ako lalaki. Galit at sugatan ang ego na sabi ni Leo. Nagliyab ang galit sa kanyang mga mata. Tapos na yung usapan na yan. At mula sa araw na yon, nagbago si Leo. Ang dating mabait, maunawain, biglang naging mainitin ang ulo. Masakit magsalita at unti-unti nawala ang lalaking minahal ni Chloe. Unti-unting nagbago ang lahat. Nagsimula si Leo na mawala gabi-gabi. Ang dating simpleng late umuwi, naging buong gabing hindi nagpaparamdam. Napansin ni Chloe ang amoy ng alak sa kanyang damit. At mas masakit pa, ang halimuyak ng pabango ng ibang babae. Pero nakapagtataka, hindi siya nagwala. Hindi siya nagtanong. Parang may bahagi sa kanya na manhid na. Gayunpaman, may isang bagay pa rin siyang pinanghahawakan. Ang pangarap na magkaroon ng anak. Isang pamilya. Umaasa pa rin siya na balang araw, mapapapayag niya si Leo na sumubok ng IVF. Kaya nilunok niya ang kanyang pride. Iniwasan ang gulo, pinipigil ang sarili sa pagtatanong. Pero si Leo, hindi na ang lalaking minahal niya. Naging malamig, mapait, mapanghusga. Hindi na niya tinitingnan si Chloe bilang asawa, kundi parang isang bagay lang na pwede niyang insultuhin. IVF? Para saan pa yan? Para gumawa ng artificial na bata? Galit at puno ng panghahamak na sabi ni Leo. Halos sumigaw siya sa tuwing mababanggit yon. Wala ka bang ibang magawa? Maghapon ka lang sa bahay. Wala kang silbi. Ako lang ang nagtatrabaho dito. Habang pinagmamasdan siya ni Chloe, unti-unting bumagsak ang mundo niya. Hindi na ito ang lalaki na kanyang pinakasalan. Ang pagsasama nila, unti-unti nang nawawasak. Piraso, bawat piraso. Pero kahit ganun, may natitira pa ring pag-asa. Baka magbago pa siya.
baka matauhan pa. Pero hindi na yon nangyari. Dahil si Leo may iba na. Ang kanyang secretary na si Tiffany. Bata, maganda, ambisyosa. At alam kung paano makuha ang gusto niya. Sinunggaban niya ang pagkakataon na mapasakamay ang isang mayamang lalaki kahit na may asawa pa ito. Wala siyang balak mag-anak at yon ay eksaktong gusto ni Leo. Sa gitna ng lahat, may isang malaking oportunidad ang dumating. Nahihirapan na ang negosyo ni Leo. Ang dating maayos at kilalang shop ay unti-unting bumagsak dahil sa kapabayaan at sa alak. Marumi na ang workshop, umalis ang mahalagang empleyado at napag-iwanan siya sa teknolohiya. Kailangan niya ng isang malaking proyekto para mabuhay muli ang negosyo niya. At yon ang dumating, isang kontrata mula sa isang malaking negosyante, may-ari ng isang kilalang international auction house para sa mga rare at luxury cars. Mismong ang negosyante ang tumawag kay Leo. Sabi nila, magaling pa rin ang shop mo sa pag-restore ng mga classic na sasakyan at pag-enhance nito. Profesional na sabi ng negosyante. Gusto kong makita kung totoo. Interesado akong makipag-partner sa'yo para sa restoration at performance tuning ng mga sasakyan namin. Magkita tayo sa opisina ko. Doon natin pag-uusapan ng lahat. Biglang nagising ang dating ambisyon ni Leo. Why not? Excited na sabi nito. Parang may bagong pag-asa, isang pagkakataon para muling makabangon. Ipinadala ni Mr. Evans ang lahat ng detalye, address, pangalan, at doon pumasok si Tiffany. Leo, malambing at mapang-akit na sabi nito. Hindi mo ba naiisip na hiwalayan ng asawa mong wala namang silbi? Yumakap siya sa lieg ni Leo at marahang kinagatang tenga nito. Napapikit si Leo. Nalulunod sa sarap ng atensyon. Ipadala mo siya sa meeting. Hayaan mong pumalpak siya. Pabulong at mapanlinlang na sabi nito. Kapag pumalpak siya, may dahilan ka na para palayasin siya. Tapos, ikaw nang mag-aayos ng lahat. Ngumiti si Tiffany. Punong-puno ng manipulasyon ang bawat salita. Ang talino mo talaga, Leo. Napaka-resourceful mo. At si Leo tuluyang nalunod sa pambobola. Hindi na siya nag-isip. Hindi na niya inisip ang magiging kapalit. Pag-uwi niya ay naghanda siya ng away. Umuwi ng asawa mo, malamig na sabi ni Leo. Saktong naglilipat ng halaman si Chloe. Nakabaon ang kamay sa lupa. Baka naman pwede mo akong pakainin. Para kahit papano may silbi ka. Mapanlait na sabi ni Leo. Leo, ikaw may gusto na manatili ako sa bahay. Ikaw ang nagsabing huwag na akong magtrabaho. Pagod pero kalmadong sagot ni Chloe. Pero hindi siya pinakinggan. Ngayon ko gustong magtrabaho ka. Pero baka naman wala ka ng silbi. May ngiti pero puno ng panghahamak. Kung ayaw mo, patunayan mong mali ako. Inabot niya ang papel. Nandiyan ang address at pangalan ng negosyante. Puntahan mo siya. Kumbinsihin mo siyang pumirma ng kontrata. Lumapit siya kay Chloe. Tataya ako 5 minuto pa lang palalayasin ka na niya dahil sa kabobohan mo. Malupit na sabi ni Leo. At sa sandaling yun, hindi lang puso ni Chloe ang nasaktan. Pati ang natitira niyang dignidad. Pagod na si Chloe. Hindi na lang sa katawan, kundi pati sa paulit-ulit na paratang ni Leo. Nakakatawa pa nga. Dahil sa totoo lang, pamilyar siya sa mundo ng high-end na sasakyan. Sa mga taon na lumipas, palihim niyang pinag-aralan yon. Isang bagay na konektado sa kanyang nakaraan, na pilit niyang kinakalimutan. Sige, kung yan ang gusto mo, mahinahong sabi ni Chloe. Napatingin si Leo sa kanya at medyo nagulat. Inaasahan niyang makikipagtalo si Chloe. Tatanggihan siya. At doon niya kukunin ang dahilan para tuluyan siyang palayasin. Pero hindi yon ang nangyari. Inabot ni Leo ang detalye ng meeting. Si Ryder Evans. Binasa ni Chloe ang pangalan at may kung anong pamilyar na kumurap sa isip niya. Hindi niya maalala kung saan niya narinig pero may kakaibang pakiramdam. Agad siyang nag-research. Ang negosyo,
Heritage Auto Works, isang malaking pangalan sa mundo ng luxury at collectible cars. Pinag-aralan niya ang reputasyon nito, ang klase ng trabaho, ang pangangailangan. Handa siya. Kinabukasan, habang si Leo ay masayang naghihintay sa kanyang kabiguan, kasama si Tiffany na nakaupo sa mesa nito, tumatawa. Si Chloe pupunta sa laban. Nagmamaneho siya palabas ng lungsod, patungo sa isang napakalaking complex, ang tahanan ng Heritage Auto Works. Mula sa kanyang research, alam niyang si Ryder Evans ay isang negosyanteng may integridad, isang bagay na kabaliktaran ng buhay ni Leo ngayon. Pagdating niya, humanga siya. Malawak ang lugar, bago, malinis. May showroom na puno ng mamahaling sasakyan. Climate-controlled storage para sa mga klasikong kotse. May advanced restoration area, high-tech auction hall, at private viewing rooms para sa mga kolektor. Parang isang mundo ng karangyaan. Hindi basta-basta ang taong nakagawa nito. Napangiti siya ng bahagya. Habang naglalakad si Chloe, nadaanan niya ang mga klasikong sasakyan. Kumikinang, perpekto. Bawat isa, isang obra. At biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Takot, excitement at isang pakiramdam na matagal na niyang tinatago. Bumalik sa isip niya ang nakaraan. Mga sasakyan, adrenaline, ang mundo ni Brandon. Isang mundong pamilyar pero parang hindi na rin kanya. Pumasok siya sa main office. Hinahanap ang opisina ni Mr. Evans. At sa wakas, nakita niya ang pinto. May nameplate. Huminga siya ng malalim at kumatok. "Come in!" sabi ng boses mula sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok. Elegante ang opisina. Hindi magarbo pero may kapangyarihan sa aura. May lalaking nakatayo sa harap ng bintana. Nakatalikod sa kanya. Nakatingin sa labas, sa mga sasakyang inaalagaan sa loob ng facility. Isang lalaking nasa tuktok ng kanyang mundo. "Good morning, Mr. Evans." Profesional na bati ni Chloe. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. "Ako po ang representative ni Leo Hernandez ng Velocity Customs. Siya po ang nakausap ninyo, pero ako po ang haharap sa inyo ngayon." Dahan-dahang lumingon ang lalaki. At doon, parang tumigil ang mundo. Naghalo ang emosyon sa mukha nito. Pagkalito, pagkabigla, at matinding pagkagulat. Bahagyang bumukas ang kanyang mga labi. Parang gustong magsalita pero walang lumabas. At saka, "Chloe!" pabulong at nanginginig na sabi ng lalaki. Parang pinunit ang pangalan niya mula sa dibdib nito. Isang tinig na puno ng hindi makapaniwala. Dahil ang lalaking nasa harap niya, walang iba kundi si Brandon. Nakatitig ito sa kanya, parang multo ang kaharap. Parang sinusubukang intindihin kung papaano. Buhay pa ang nakaraan niya. Totoo ba to o guni-guni lang? Isang malupit na alaala na bumabalik. Napasinghap si Chloe. Natigilan at parang tumigil ang oras. Ipinikit niya ang mga mata at marahang umiling. Hindi to totoo. Iniisip ko lang to." Mahina niyang bulong sa isip. Pero nang muling bumukas ang kanyang mga mata at tinitigan niyang mabuti ang lalaking nasa harap niya, hindi na siya nagkamali. Si Brandon. Hindi! Napasigaw si Chloe. Napaatras siya. Nalilito, natatakot, at kusa siyang tumakbo papunta sa pinto. Pero mas mabilis si Brandon. Hinawakan niya ang kamay ni Chloe ng mahigpit at hinila siya pabalik. Humarap sila sa isa't isa. "Chloe!" nanginginig na sabi ni Brandon. Unti-unti siyang lumuhod sa harap nito. Yumakap sa kanyang bewang, parang sinusubukang siguraduhin na totoo siya. "Chloe! Chloe!" paulit-ulit na sabi nito. Pero si Chloe, "Hayop ka? Sinungaling? Traidor?" Tuluyan na siyang napahagulgol. Sinuntok niya ang balikat ni Brandon, ang ulo, ang likod, habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha.
Pero hindi gumanti si Brandon. Ibinabalang nito ang ulo at niyakap siya ng mas mahigpit. Parang natatakot na mawala ulit siya. Matagal kitang hinanap. Puno ng emosyon na sabi nito. Nanginginig pa rin ang boses niya. Alam kong dito kitang makikita. Bahagya siyang umatras para tingnan ang mukha ni Chloe. Namumugto ang mata niya. Chloe, ikaw pa rin. At sa sandaling yon, parang nawala ang lahat ng taon na nagdaan. Ang galit, ang sakit, ang takot. Lahat ay nawala sa likod ng kanilang puso. Naintindihan ni Chloe, hindi niya kailanman tinigil ang pagmamahal kay Brandon. Tinakpan lang niya yon ng panibagong buhay. Ngunit hindi yun nawala. Matapos ang ilang sandali, muling nagsalita si Brandon. Kumusta ka? Paano ka nabuhay? Tumingin siya ng diretso sa kanya. Gusto kong malaman lahat. Bawat araw, bawat minuto ng buhay mo. At nagsalita si Chloe. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagbabago ni Leo, ang sakit, ang katahimikan, ang mga taon na walang laman. Habang nakikinig si Brandon, napakuyom ang kanyang mga kamay. Sinisisi ka niya sa sarili niyang pagkabigo. Ang kapal naman ang mukha niya. Pero hindi nagpatalo si Chloe. Hindi ka rin naman naiiba sa kanya. Matalim niyang sagot. Napatingin si Brandon. At least, si Leo, kahit papano, hindi siya nawala. Tumahimik si Brandon. At muli siyang napaluhod. Alam kong wala akong dahilan. Ipinatong niya ang ulo sa kandungan ni Chloe. Pero pakinggan mo ako. Sasabihin ko kung paano ako nabuhay. Hindi nagsalita si Chloe. Pero hindi siya umalis. At yun na ang sapat para kay Brandon. Nung gabing umalis ako, huminga siya ng malalim. May tumawag sa akin. Kaibigan ko sa pulis. Tahimik si Chloe at patuloy na nakikinig. Inayos ko kasi yung motor niya. Sabi niya kukunin niya kinabukasan. Pero tumawag siya. Hindi raw siya makakapunta dahil may malaking operasyon sila laban sa car theft. At doon, nalaman ko may nagtaksil sa atin. Noong simula ng operasyon, kasama pa niya ang grupo. Pero unti-unti siyang umatras. Kailangan kong malaman kung sino ang traidor. At nang mahuli ang grupo, nandoon siya sa malapit. Nakita niya ang lahat. Isa lang ang hindi nila pinahirapan. Humigpit ang panga niya. Si Scar. Tahimik siyang isinakay sa sasakyan. Binalaan ako dati na hindi siya mapagkakatiwalaan. Pero hindi ako naniwala. Napapikit si Brandon. Kinuha ko siya sa basurahan ng buhay na literal, gutom, marumi at parang pusang gala. Pinakain ko siya, pinatira, pinapasok sa grupo. Tahimik na nagsalita si Chloe. Hindi lahat marunong tumanaw ng utang na loob. Tama ka, tumango si Brandon. Alam kong kapag nagsalita siya tapos na ako. Kaya kailangan kong mawala. Tumingin siya kay Chloe. Alam kong iimbestigahan ka rin nila. Bumigat ang kanyang boses. Kaya hindi kita pwedeng isama. Hindi mo pwedeng malaman kung nasaan ako. Dahil kapag alam mo, mababasag ka rin nila. Napapikit siya. At hindi ako pwedeng makulong. Isang mabigat na katotohanan. May sakit ang nanay ko. At doon, kailangan ko siyang tulungan kahit malayo. San ka tumira? Sa lahat ng panahong nawala ka. Anong ginawa mo? Mahina at nanginginig ang boses na tanong ni Chloe. Halos pabulong ang tanong niya. Puno ng sakit at pananabik. Nagsimula ako ulit mula sa wala. Huminga siya ng malalim. Lumipat ako sa malayong probinsya. Doon tahimik na lugar. Nagtrabaho ako sa talyer. Nag-ayos ng mga kotse at motor. Hanggang sa nakapagpatayo ako ng sarili kong shop. Unti-unti siyang nakabangon. Nag-focus ako sa performance ng mga sasakyan, pati na rin sa mga classic. Saglit siyang napangiti. Kailangan ko ring magpalit ng pangalan. Tahimik si Chloe. Sinabi ko sa lahat na nawala ang mga dokumento ko at nagsimula ako ulit. Napatingin si Chloe sa kanya. Pero bakit mo itinayo ang Heritage Auto Works dito? Tumingin si Brandon sa kanya, diretso sa mga mata. Hinanap kita. Mahina pero puno ng damdamin. Nanlambot ang puso ni Chloe. Wala ka na sa dati mong lugar.
Walang nakakaalam kung nasaan ka. Pati mga magulang mo halos hindi ka na maalala sa sobrang kalasingan. Napayuko si Chloe. Pero ako naalala ko. Lumapit siya ng bahagya. Sabi mo dati, gusto mong tumira sa isang syudad na may mga tulay, may fountain at abalang mga tao. Napangiti siya ng mahina. Ang lungsod na to ang pinakamalapit sa pangarap mo. Napatingin siya sa paligid. Araw-araw ako nagmamaneho. Umaasang makikita kita. Napakagatlabi si Chloe. Nagbago na ako. Hinawakan niya ang buhok niya. Ang bago niyang itsura. Kahit anong itsura mo, makikilala pa rin kita. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Chloe. Napapikit si Chloe at sumandal sa kanyang palad. Mapapatawad mo pa ba ako? Dahan-dahang dumilat si Chloe. May bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mukha, pero agad itong napalitan ng lambing. Pinatawad na kita noong nakita kita. Nakangiti at may luhang sabi ni Chloe. Magaan niyang ginulo ang buhok ni Brandon. Pakakasalan mo ba ako? Ayokong magsayang pa ng oras. Puno ng emosyon na sabi nito. Tumayo siya agad, mabilis na lumapit sa isang modernong safe. May kinuha siya at bumalik kay Chloe. Inilahad niya ang kanyang kamay. Isang maliit na pulang kahon. Dahan-dahang binuksan ni Chloe. At napasinghap siya. Isang napakagandang singsing. Isang diamond na kumikinang. Parang may dalang daan-daang pangako. Matagal ko na tong dala. Umaasang mahanap kita balang araw. Napaluha si Chloe. Ang annulment kay Leo hindi na naging mahirap. Sa pera at koneksyon ni Brandon na ngayon ay kilala bilang si Ryder Evans. Mabilis itong natapos. Hindi na bumalik si Chloe sa dati niyang tirahan. Diretso na siyang tumira sa bahay ni Brandon. At ang kontrata sa pagitan ng Velocity Customs at Heritage Auto Works tuluyan nang nawala. Pero hindi doon nagtapos ang kwento dahil si Chloe sa talas ng isip at likas na kakayahan, tinulungan si Brandon na palakihin pa ang negosyo. Nagbigay siya ng mga ideya para sa bagong division, custom-built luxury upgrades, mas advanced, mas exclusive, isang serbisyong swak sa mga mayayamang kliyente. At dahil doon, unti-unting bumagsak ang negosyo ni Leo. Akala niya siya lang ang hari sa mundong yon. Pero nagkamali siya. Hindi niya tinansya ang kakayahan ng dati niyang asawa. Ang bagong sistema, mas moderno, mas mabilis, mas angkop sa panahon. At dahil sa mga exclusive contracts, tuluyan nang naitaboy si Leo palayo sa tuktok ng industriya. Hindi naman to paghihigante, kalmadong sabi ni Brandon. Tinitingnan niya ang reports. Ito ay hustisya lang. Pinili niyang landas na yan. Alam ko, mahinang sabi ni Chloe. Tumango siya pero may iniisip. Brandon, tumingin siya sa lalaki. Buntis ako, natigilan ito. At biglang hinawakan ang kamay niya. Ngumiti at parang hindi alam kung matatawa o iiyak. Chloe, bakit ka umiiyak? Tumawa siya kasabay ng pagpatak ng luha. Sa saya, umiiyak ako sa saya. At sa wakas, nabuo ang pangarap niya. Samantala, mag-isa si Leo sa kanyang opisina, nakatingin sa mga bakanteng estante. Dati puno yun, ngayon wala na. Wala na ring tumatawag, wala ng kliyente. Iniwan na siya ng mga dating kasosyo. Paano nangyari to? Hawak ang cellphone sa gitna ng tahimik na pagbagsak ng kanyang mundo. Lumipas ang mga buwan at tuluyan ang nagbago ang mundo ni Chloe. Sa piling ni Brandon na ngayon ay kilala bilang si Ryder Evans, natagpuan niya ang buhay na matagal niyang pinangarap. Isang tahanan na puno ng katahimikan, pagmamahal at pag-asa. Hindi na siyang babaeng nagtatago sa dilim, hindi na rin siya ang babaeng nagtitiis sa sakit. Isa na siyang ina. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang tinig ng sariling anak. Isang munting buhay na siyang naging simbolo ng panibagong simula. Chloe, salamat. Binigyan mo ako ng dahilan para mabuhay ng tama. Masayang sabi ni Brandon. Ngumiti si Chloe. Hindi lang ikaw ang nagbago. Pareho tayong natuto. Sa pagkakataong ito, hindi na sila tumatakbo.
Hindi na sila nagtatago. Bagkus, harap-harapan nilang tinatanggap ang bagong buhay. Samantala, sa kabilang banda ng lungsod, tuluyan nang bumagsak si Leo. Ang dating matagumpay na negosyo'y wala na. Ang babaeng pinili niya, iniwan din siya. At sa huli, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng sariling pagkakamali. 1 taon ang lumipas, ang Heritage Auto Works ay isa ng kilalang kumpanya. Mas lalo pang lumago. Hindi lang bilang negosyo kundi bilang simbolo ng pagbabago. Si Chloe hindi na lamang asawa, hindi na lamang ina, kundi isang babaeng may sariling pangalan, sariling lakas at sariling halaga. Madalas, habang hawak niya ang kanyang anak, napapangiti siya. Naalala niya ang dati niyang sarili, yung babaeng nawawala, takot at walang direksyon, at napapaisip siya. Kung hindi ako nasaktan, hindi ako magiging ganito katatag. Sa kabilang banda, si Leo ay tahimik na naglaho sa mundo ng negosyo. Walang nakakaalam kung saan siya napunta. At marahil doon niya unti-unting naintindihan ang halaga ng mga bagay na binaliwala niya. Sa buhay, hindi sapat ang pag-ibig kung walang tiwala. Hindi sapat ang pangarap kung mali ang landas. At hindi sapat ang pagkakataon kung hindi mo ito pinahahalagahan. Ang pagtataksil, ang kayabangan at ang kapabayaan ay may kapalit. Ngunit tandaan, ang bawat pagkakamali ay may pagkakataong maitama. At ang bawat sugat ay maaaring maghilom kung pipiliin mong magbago. Dahil sa huli, ang tunay na yaman ng buhay ay hindi pera, kundi ang taong pinipili mong manatili at ang pagmamahal na pinipili mong ipaglaban. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.